batas na lang gagawin nyo. Batas na lang, hindi nyo pa magawa. Grabe naman, kahit sa ganun na lang makabawi kayo sa mga tao. Bakit nyo pa sasayangin yung oras sa pakikipagtalo dyan sa kapwa nyo senador? Yung pinagtatalunan nyo, gawin yung batas, gumawa kayo ng batas sa pinagtatalunan nyo. Tapos ang usapan, na libre oras, may iba kayong pwedeng gawa ng lunas sa mga ibang problema, yun ang gawin nyo. Hindi yung problema, palalakihin nyo pare-parehas kayo. Naturingan kayo mga senador, naturingan kayo mga may pinag-aralan, naturingan kayo mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Kayo sumisira. Kayo ang sumisira sa bayan. Congressman, ganun din. Iisa kayo ng ugali, kongresista sa mga senador. Hindi porket nandiyan kayo, hindi naman habang buhay kayo nakaupo dyan. Siguro hanggang mamatay nandiyan kayo. Pero hindi habang buhay, may hangganan yan. Madadala nyo ba yung kayamanan sa libingan nyo? Hindi rin. Alam nyo na yung mali yung ginagawa ni Digong noon. Hindi nyo pa tinulig siya umpisa pa lang. Takot kayo kay Digong? Dahil Pangulo si Digong. Bakit ngayon ginagawa nyo kay PBBM? Si PBBM nga, wala namang ginagawang masama. Walang pinapatay. Pinagbibintangan nilang adik. Kung anong-anong ginagawang mga fake news. Bakit hindi nyo ginaya kay Digong yon? Hindi nyo kinundina, hindi nyo pinuna, inayaan nyo na lang. Tingnan nyo nga si Digong, yung Diyos mismo minumura. Wala man lang nag-react sa inyo. Kapwa mga senador kayo, ultimo yung vice president, ultimo yung kongresista. Pinuna nyo, pero sa sarili nyo, sa isip nyo lang, pinuna nyo si Digong. Nagsampa kayo ng reklamo? Hindi rin. Yung ombudsman, yung Supreme Court, anong ginawa? Wala din. Lahat kayo, tumatanggap kayo ng sweldo sa mga Pilipino. Mga Pilipino sa Pilipinas. Tapos si Marcoleta gustong ipamigay yung kalayaan yata, kalayaan zone. May Kalayaan Island. Yun yung sinasabi niya kay Kapitan na hindi masagot ni Kapitan. Yung KIG, ipamigay na lang. Ganyan ba yung tamang pagpalagay natin nasa matinong pag-iisip si Marcoleta? Paano kung mawala na yan sa pag-iisip niya? Mas delikado yan. Ingatan niyo po yan sa susunod na eleksyon. Traidor sa bayan, pero pinagtatakpan ng kapwa senador. May sumita. Anong ginawa ng sumita? Sa bunganga. Bakit hindi gumawa ng batas? Sila yung gumagawa ng batas, pero pinag-uusapan nila doon sa Senate, sa Congress, yung problem, yung pinagtatalunan nila, nagsisigawan sila doon, nagpapagalingan sila ng diskusyon, pero hindi nila magawa ng batas yung problema nila. Kung gusto nilang aproban agad, aproban. Hindi, pagtatalunan pa yan, tagal pagtatalunan. Pwede naman gawin agad. Batas na lang isusulat, pipirmahan, aproban. Wala namang mahirap nun kung susundin lang yung mabilisang daloy. Hindi kayo sigurado sa batas niya. Di pag-aralan nyo yung batas na gagawin nyo. Ang problema, pinag-aaralan nyo both side, anti at pro, mapa kongresista, mapa senador, pinag-aawayan nyo, gawan nyo ng solusyon, hindi pag-aawayan nyo. Yung iniiyak ni Marcoleta, style niya na lang yan. Diyan nyo malalaman pag sinungaling to si Marcoleta. Una, paglukot ang noo niya, nagsisinungaling yan. Pero kapag nakita nyong pantay yung noo niya, walang lukot, makinis, hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakita nyo bang pantay yung noo niya? Nakita nyo bang makinis yung noo niya? Hindi. Ibig sabihin,
Hindi pa siya nagsasalita, sinungaling na siya. Hanggang kailan kaya nito ibebenta ang Pilipinas at hanggang kailan kaya mananahimik yung kapwa niya senador at yung mga kongresista sa mga ginagawa nitong mga anti-government at mga pro-China. Batas ng China gusto niya dito sa Pilipinas. Ang masakit doon, abogado siya, senador siya ng Pilipinas. Pero dinidepensahan niya yung China. Pinamumukha niya pa ngayon dito kay Kapitan na pro-Philippine siya, hindi siya pro-China. At hindi siya maka-pro-China talaga. Makikipagpatayan. Yung ginagawa, nakikipagpatayan siya para sa China. Kung makikipagpatayan siya sa China, sana doon ka sa kalsada Marcoleta. Sigurado malalaman mo kung gaano katindi yung galit ng mga tao sa katraderan mo. Nagtataka lang ako, pasensya na po, doon sa grupo nito ni Marcoleta. Ano kaya ang nakita nila dito? Ano, naloko din sila ni Marcoleta? O inuuto din sila ni Marcoleta? May mga sariling pag-iisip kayo. Itong tao na to, masama masabihin, walang magagawa. Trader talaga siya. Kitang-kita naman eh. Ayan na po nanggaling sa kanya. Yung makukuha, para wala daw gulo, yung makukuha ng Pilipinas na likas yaman, i-share sa China. I-share mo. Hindi ganun kadala yun, Marcoleta. Abogado ka. Alam mo, hindi ganun yun. May sariling bansa ang China. May sarili silang likas yaman. Ang laki nga ng mga sinakop nilang bansa din eh. Mongolia, yung Hong Kong, sinusunod nila yung Taiwan at Pilipinas. Marcoleta, yung style nyo, luma na yan. Kahit yung mga tambay sa kalsada, alam niyo yung ganyang gulo, ganyang style, Marcoleta. Pero mo, mag-share ka ng pagkain mo sa isang barangay, yung laki ba ng bansa ng China? Ang katumbas lang nun, isang kapitbahay lang. Isang barangay yun. May tinapay ka sa isa karton mo sa loob ng cabinet mo. Magbibigay ka ng isang tinapay dun sa labas. Hindi pwedeng isa, sa dami nila. Ubus agad yung pagkain mo. Ganon yun. Parang Pilipinas. Ikaw yung Pilipinas, yung China, yung barangay. Hindi ganun kadali yung ganun, Marcoleta. Para lang masabi lang na na maipakita mo lang sa China na kung gaano ka ka-diehard nila. Ibubuhos mo ang responsibilidad mo sa kanila. Ibinubuhos mo yung katapatan mo sa kanila. Traidor po si Marcoleta. Ito ang pinakamasamang tao na nabubuhay ngayon sa Pilipinas. Pangalawa lang si Digong. Si Digong, sinungaling si Digong. Si Marcoleta sinungaling. Si Digong, adik. Si Marcoleta hindi. Si Marcoleta, adik sa China. Si Digong, alam nila kung ano kasalanan ni Digong, pinagtatakpan. Tsaka yung mga abogado, lahat ng abogado, mga graduate, mga nag-aaral, iisa kayo ng pinag-aaralan sa eskwelahan nyo. Pero iba-iba yung gusto nyong ipalabas. Ano to? Pagalingan na lang sa pagsasalita. Pagalingan na lang sa pagsasalita o paramihan na lang ng botohan kung sino yung paniniwalaan o kung sino yung ipupus na tama. Maraming kaibigan mananalo sa botohan. Ibig sabihin, yung batas nyo, ganyan ba lahat ng mga abogado, graduate po ba kayo sa mga botohan? Ano yung botohan ng mga teacher o botohan ng mga estudyante ng law? Kayo ang kailangan ng bansang Pilipinas, kayo ang kailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Pero kayo ang sumisira. Simpleng batas, hindi nyo magawa. Si Marcoleta, pakinggan po natin sasabihin niya. At sinagot po nila yun na sana huwag ganito. At mula doon sa pagsagot nilang gano'n ay
dumami na po yung sagutan at sumali na po yung ibang mga political leaders natin. Ito nga po ang naging dahil. Simple-simple ha. Iniiwas niya pa yung sarili niya. Sumali na yung mga opisyal. Siya nga yung nangunguna. Kung hindi niya sinita si Tariela, wala. Batas ng Pilipinas, Marcoleta. Hindi batas ng China to. Kung gusto mong mag-abogado, doon ka sa China. Hubarin mo yung pagiging senador mo. Doon ka sa China maging senador. Wala kaming pakialam. Papalakpak pa kami lahat sa'yo. Hindi yung dito ka senador, dito ka kukuha ng sweldo mo, tas yung China ay pagtatanggol mo. Napakasama ng ugali mo, kasi sama ng mukha mo. Kung bakit ngayon, dito sa Senado, pinagtatalunan namin ng isang resolusyon na kung saan ay hinihingi ng Senado na ikondena natin ang lahat ng mga public statements na ginagawa ng Embahada ng China. Tama, kinokondena na. Pag kinondena ka ba, mamamatay ka, Marcoleta? Kapag kinondena ka ba, Marcoleta, masusunog ka? Hindi naman eh. Siguro kinokondena, may nakitang hindi maganda, may nakitang hindi tinutupad sa batas. Tas yung batas na ginawa nyo, binabaliwala ng China, ng embassy ng China. Yung tinira si Xi Jinping, yung umiiyak kayong dalawa ng consulate, Marcoleta. Yan ba ang batas na pinirmahan mo sa Pilipinas? Yan ba yung batas na sinumpa mo sa Pilipinas? Idepensa ang consulate. Ilang konsulado na ba ang dinipensahan mo sa Pilipinas? Yung sinasabi mong yung Vietnam na naayos ng Pilipinas yung gulo, sa India naayos. Marcoleta, Vietnam is Vietnam, India is India, China is China. Kasimpleng salita lang, iba yung mga tao dun. Yung China, hindi marunong tumupad sa usapan. Yung China, katulad mo, nuknukan ng sinungaling. Katulad mo, napakademonyo. Hindi ko alam bakit marami pang naniniwala sa yung mga kagrupo mo. Marcoleta, batas ang gawin mo. Kung sinisita mo si Tariela, batas. Kung walang pumirma, wala. Ibig sabihin nun, hindi maganda yung batas na gagawin mo. Kung gawin mo, kung gumawa ka ng batas para protektahan yung Pilipinas, kung ayaw mo magganon ulit si Tariela, gumawa ka ng batas, ipasa mo doon sa consulate ng China, sabihin mo, nakikipagkaibigan naman kami mga Pilipino eh. Pero may batas kami dito. Ito yung batas na kung susundin niya, salamat. Kung hindi nila susundin, salamat pa rin. Ganun lang kasimple, Marcoleta. Sayang, ang talino nito mga taon to. Bakit sinasayang? Ibinenta nila yung karangalan nila kapalit sa ng China, sa mitiin ng China na magnakaw ng likas yaman sa Pilipinas. Style ng China, lahat ng bansa na pinupunta nila, lahat ng bansa na gusto nilang kaibiganin, nagpapautang sila. Uulitin ko, ang kaibigan hindi nagpapautang. Ang kaibigan hindi naniningil. Ang kaibigan nagbibigay, nagpapahiram, hindi nagpapautang, hindi naniningil, naghihintay kung gusto mong magbayad o hindi, okay lang. Ganon ang kaibigan. Marcoleta, si Digong ba natulungan ng China? Ipinipilit pa niya na may kasunduan na dati, okay na dati. Hindi okay. Nung si Digong yung nakaupo, unang nangyari na binangga ng China yung isang bangka ng mga Pilipino. Anong sagot ni Digong sa media? Nagit-git lang, nasagi lang. Marcoleta, pag nasagi mo sa dulo o kaya sa likod, dulo-dulo yan. Pero yun sa gitna, ganun pala ang sinagi. Nag-aral ka, Marcoleta. Alam mo yung batas sa ganun. Siguro naman kahit hindi investigador, maintindihan yun eh. Meron bang git-git sa gitna ang tama? Meron bang git-git o hati sa gitna? Anong ginawa ni Digong? Binayaran niya lang yung mangingisda, yung may-ari ng bangka.
Ang tanong doon, bakit yung China hindi nagbayad? May pasobra ba ang China doon sa gentleman's agreement nila, Digong? Yung ginawa ng China sa Africa, pinautang nila yung bansang Africa. Pagkatapos, ano kapalit? Siyempre, pag nangutang, babayaran ng Africa yun. Eh di ba, may tubo yun.